As a portion of this chapter, we have been studying this book of Deuteronomy, and I understand, O God Lord, from this chapter 29 and 30, that God had done all what He can do to educate His people. That's why everything that happens to Israel is because of their obedience. So they are blessed. And some is curses because some of them disobeyed. And so this chapter, I titled this chapter as a chapter that speaks of the best thing that God did to educate His people. And if, O God Lord, that description is perfect, O God, for the Israelites, I also would like to pray that message will come to every soul this morning, from high schoolers, O God Lord, to the adult people, so that we can be able to change the course of our lives. And so we have each and everyone's course of life. Some are hard, some are good, some are blessed, some are happy, and some are sad. This chapter of the Lord is the very reason why. And so help me to expound your word, O Lord, with accuracy, as well as you help these people to focus on your word, because without their focus, O God, they might sleep to understand, O God, Lord, these precious words that comes from this very chapter. Help us all together to feast upon your word. In Christ we pray. Amen. Amen. At tulad tayo. Okay, so nakaready kayo? Okay, so Ilocano Tagalog tayo, ganabang pas. Awan ba ti Tagalog kita? Nagyaman tayo, managiti juniors nga nakasudli. Nagyaman tayo, managiti dapat ti mothers nga nakaubay. O, kailangan tayo ti follow up no Sabado para kanya na. Tapos ti kastat at mayat iti ikastat yung mga trabaho na ito'y kalkalpas na nga dinibes. So, before I preach, at salamat unay, di kalkalpas ng dinibes, di leadership ni Teresa, kat nabayagan, God is Teresa, kat among panay ko, di ayan tiligyana, kids na rin ito eh. And among may kakaraga na, she's one of the faithful mothers in this church. At kunan ni Mrs. kong tinatakan ng tawad at ano di mothers na invite. And so that's compliment for Teresa and all the faith group. I'm sorry for that. All of you. And of course, I mean, na-involved, naging teachers, naging kasunsundo, naging nag-share tipit-pita ka na. Tapos tingastakan ka na, iti kanun naging niubig. Alright? So, salamat na unay. Kita-kitang walwalit nga kanayon nga namupundo. Tapos doon kailangan tayo kanun di matukdukot. Amen? Okay, so, tatama nun ka agaw, Domingo, iti bulan, iti May. At mi manunti nagragsak ko. You know what? When I come to know of God, I'm really happy. I'm really so happy about it. And as lucky tingay, you know, when I started to start out of God as serious I could. As lucky tingay is nga bago student. As lang ako konti pambuk, kapirpirmi. So kas di kaya, ikastan ti may isang teacher no, ipapati ng study kat bumat-ibatit niya muna, kas lang kinder. Sumad lagi dyan ng tao ka, naging preachers ka, takal ti ulo dan, naging ti awan ti amuda. Because niti, yun ata na, kasi ka no, itilata. Ito na punpunlo. Itilata ng ibarsak mo, kat awan ti tunog na. Kung awan karkarga na, kumukunan oray natin ng lang. And so, the Word of God is really very helpful to me. Nagkantata, ikasabakan niya. Okay, so here, dahil ito'y sasaw niya apo ko na ito'y, kanta siguro na ito yan, dahil ito'y title ko, babagdang may makapture na, iti mensahe na, dahil ito'y chapter 30. Okay, so dahil ito'y, God did His best to educate His children. So, inianda ako nito'y chapter 31. Iti kami na message na rin ito'y, choices. Dahil tayo, pinaka-message na rin ito'y. And as I ponder upon God who is giving choices to His people,
like obedience to life and disobedience to death. Like obedience to blessings and disobedience to, poverty and sickness in all of this one. Kung dito yung chapter of that, itinamilan sa itireta ng doktrina. So as I look upon this, one of the hardest assignment of a serious preacher is to concise every idea of every verse because it's a lot of verses and put it in a single title that could justify the entire message of the entire chapter. And that's not a hard thing to do. It's one of the hardest things. And so there is scrutinizing every verse, every word, every commas that a serious, intelligent preacher will do for him to be able to come up to a real context by which that chapter was taken. And so today, here is the title, God did His best to educate His children. So, what is this all about? Two things. Number one, education, ladies and gentlemen, is all what we need to do in this life to survive. Without which, we can never employ a life that is happy, that is what we call the colorful, what we call the prosperous. So education, ladies and gentlemen, is the greatest thing that a person will ever do. And so you need to be educated. JET first. Because we are not talking about secular education, we are talking about divine education. That is data. Iti ako pa tayo. Kaya ito edukasyon na lang ito at awan sa bali ito hanggang edukasyon, iti pagayatan, ito sa sauna. Dahil iti first na banag, hayat ko nga makita yun, iti na ito yung chapter. So, education is very important. Put a prime on that. Alright? That's the thing you put a prime on education. That's all what it settles. To become blessed, colorful, happy. So, when you go to Maslow, he talks about what we call psychological things that does not carry with it a warrant of what we call common sense. You see, it is because the Bible says that humans are by nature blinded. They are so blinded that even social things or moral things, they are not abreast with all of those things. Tatayo nga anak ni Apo Diyos, tatayo laang ti makaanal, putno nga principle. Iti Diyos, iti tunay nga mawakuna nga blessed life, happy life, you know what, meaningful life. Kata ito, chapter 30, iso kay nga, pati po na ito yung panagsasaw kanta, ikani malpas, dudugan nyo. Amen? Kasi no, anak may salang a word nga, kanyo nga manggod. $1 million the word of the day. No, medyo kapag kung saan maawatan nyo, tapos na kayo na patsyak makikikutak. Okay, so, tikas na tayo. So, natagsa pa, Deuteronomy 30, God did His best to educate His children. So, my question is very simple. What can we know about the God of Israel? It's a question that even the elite of minds are investigating. A question that, ladies and gentlemen, is absent from the minds of the academic. It is not so much so appreciated nor put a value on that question. Huwag na tayo manamati, naitakang absat iti, pinaka-major principle tayo manamati. We are coming to church, we are reading the Word of God, we are hearing preachings for us to know God. So that's the very, very principle by which our education lies upon. Okay, so what can you know about the God of Egypt? God of Israel, sorry, not the God of Egypt. And so I'm going to tell you about the God of Israel, not in the whole Bible, but in this chapter 30 and 31. Because according to the chapter, at least nakatalo. Isang kababatang Baptista Moses, because appealing 3-pointers na. Okay, so number 1. Let's go. 3. Alright. Number 1. Who is the God of Israel? What do we know about Him? Number 1. He is the God of the second chance. Kung nagbayat at yung idea, ako ka lang nang unit mo yan. You see, anya ti biyak tayo manamati.
I preached to ipa na kinaya ng tikwan, iti prayers per meeting. Di, saan ako masin na lumayanan? Lumaki atin ako, shock na kasama. So kung shock pa lang pagkasabuhan ka, di ba kakanyanan na next time anak ko nung atin. You see? And on my last preaching to them, that time you did pala, some of them are 70 years old pastors, pala. Do not commit a mistake in the ministry. Because, di jay ngay, panag-commit mo, especially no nasuruan kan in your going to commit a mistake out of the teaching, you're liable to the curses of the Word of God. So, di jay please kung katakatakal na namin. So, anya, di magbagat at ang aming mga tao that we are finite being. In the sense that we commit mistake. Amen? We commit mistake. Every way of our life, there's always a mistake. But of course, the context of my question is, we must not commit a mistake in chapter 30 and 31 of Deuteronomy. What is that mistake? The mistake of listening to the Word of God and, like a basketball player, putting it to the trash can. Do not commit that mistake. Because all the curse of this book will come to you instantaneously. You say, so that is the thing na hindi ko mga pagkamilian. And itinay ko yung chapter 30, it is one of my joy. That tayo naman we really all commit a mistake. Kat sino may di Diyos na pagsasulbihan tayo, isunaytan di yung point number 1 tayo. He is the God of the second chance. Okay, so, mano kanya ito nagkabili ti Christian life na, hantong itay tayo good. Tamok ang tayo tayo amin. Alright? I tell you this morning, the God of Israel is a God not so strict kung Lord, ladies and gentlemen, that He can give you a second chance. And that is second chance na. Dahil ito yung subject, at natin talong mo din na explanation po no apay na isulat ng Diyos of the second chance. Okay, so, let's read A under that? A under that? When memory comes to remember God's laws in times of discipline. So, iti kabalit yung naman one of the hardest, what we call one of the hardest truth about sinning against God and disobeying against God is no may agpaso ang kiniapo Diyos. Kat manmano, di jay kay ma-sense na kanagdangos, ibaso na agsangit, katagrepent. Kaanuan, agpaso ang kiniapo Diyos, itultuloy na pa eh. You know, itultuloy na pa eh. Sa tanda ng hindi tao, di Bible ka, binabayan ni Apo Diyos, itultuloy na, tagayaw, He's going to kill them. Iso ko design kayo, di pa naka-review ni tao, pag nagtultuloy na, at awan di pa naggalaw ni Apo, pinanawan na kantinos ni Jay. Love yung time, pag nasigang, nag-backslide ka, nag-maraminin, di ko ni Apo, nasakit, pag kinako mo, i-curse mo sarili, and you come to God in prayer, and you're going to repent of your sins, nasakitin ako mo, that's the time that God is giving you a second chance. Okay, so naging sign, iti second chance ni Apo, kanta kasjay, iti repentance, iti mesa ka naman, mapangka ka nagdagos iti disciplinary action, anda ka dahil. So, no makita nito kunan, ilokanon tayo. No, may iti panawon kunan, isyong kantay, katag-disobey kayo ni Apo, kat na-disiplina kayo, kat di napang kayo iti sa paling nasyon. Dayan, under this testament ni Dayan, kasi adan kayo ni. Principle number 1, and you will remember the grace of God. Tat ko na pala. Pas lagi prodigal son kayo, malagip di prodigal son, pas di mo tinapasama. Wala lagi ni kamsat na kat. Wala naman dapat. Paano? Ay, nakamakpak na tayo. Apang kakitiyag, ganti takit ni Paboy. Apang kakitiyag, ako yung ganti, amuno. Among maitid ka lagi ti ko, tas will go ang kinita, awan, sa kamitin, pag hindi tatang tayong mag-alaga na tayo, okay. Hindi po, hindi makikita ng tatang na, wala na, nakaya ko, tatang, kahit kuman na, noon amin tawid ko, naggasat mo tayo niya, siya kami, di makulong at awan, timorno matawid yan. Nakayo natawid na morno niyo. So, papa, natawid ko ka lang, ata, kung na, nakasakat, hindi nagriya ko, awan pulos. Di lang may isa ka pantalon ko, at tawid mo kahit pantalon, may usan ko. Hawal ka talaga, di yung dahil prodigal son, anak itawid na.
in-expound ni tatang na may wisdom mula na sa kamabalin, taubing kapay, katang kapay ng kwan. And then diya pa naman lugar, hanggang ako na mangyari kini Jay. Dinis ube na kangapsat ni Jay nga bili ni tatang na. At anya nga pinapasama kangapsat. Naibus na amin ang kwarta na. Kasi gigamit si testimony, maibus na amin ang kwarta. And then, awanan. Di ka kayong na, hindi ka kapapan, ito yung nakanuda. Kasi pakapiyo na, pakanin na, hindi awag ti pagpakapi na ngay. Inot na motel na pinmanpanaw, hindi sinong na. Nakita na sarili na awanan ti gayon na. Awan pa yun ti kwarta na. Hindi apa nagbiro ti tao nga makikayuman na awan. Kung ada ti last mo nagbiro ka na, nga magayim na. Dagi di baboy, hindi bantay. Kasi invite nila kay, kung na awan ti kayo mo. Sige, nagita 2,000 na baboy, pakpakanon, nagita ka pinigan. Kat tiswildom, di kanon, daisot kanon. Ay, agasa mo, hindi, nagbalik na baboy ko ito, hindi nga Kristiyano. Nung iti anda-enjay, kat nagtutugaw, kapakpakanan di 2,000 na baboy. Kat nagtugaw, iso natin may sanga kayo. Na-remember na ngayon, di tatang na, nga anda iti palasyo. Nga di katulong amin ni Jay, na di servant ni Jay. Di senti, di kang kanon na makan. Iso dahil natin essence na ito eh. Umay di panawan nga ma-remember mo, di nagkamaliap, kat ma-remember mo siya ko na. Iso nga anya, istorya, di Jay makukula kay prodigal son, tinmakdor di prodigal son, tinmakdor kastan. Kat nagplano ti mga na. Una na nga, lumapanak di tatang ko, ibagat na, tatang, hana ko ng anak ko, hana ko ng may kari. Pagpalinin na lang nga may isang katagabumitan, importante kat mga anak, tinisinti nga makan. Una na, ngumanya nga iti kulit istorya. Apag 1 kilometer pa lang di anak na, naabutan di tatang na. Pas di kami ingay. Luang backslide kami, ang amoy baboy ka, ure 1 kilometer lang, maamag na ka. Hindi, anyarang agad baboy. Naitang di anak ko, una na, hindi magpaiso may mapan iso na, iso magpaiso di anak ko na nga, amot lang. Talo na kapso di pa nagkita na, di amot lang na amot lang. At kung di Bible, inarakop na, at siyempre, agad baboy mo dyan, i-duro na itatang na, naka-tinglilog, inarakop, itatang na, at kung na nga, ikanyo man di sapatos, sing-sing, na kayo, akala kayo tinagkatatabaan na baboy ta, ipartiyan tayo, ng arami at piyasta. Apay nga ta, after di prodigal sa story di New Testament, dahil chapter 31, iti ayan, pinoktrina nga ng na. Okay. Isukat ni Diyos, isa ka naman siya dyan. So we commit a mistake. But when we commit a mistake, you are going to remember. Kasi habang umaybayad, iso na yung tibagoy na remember ni Apo, mapaybayan mo na makipangpangal na makitulturo ka ng ibang baboy. But the moment mo, iso na, at pa-remember na, at dati dyan sana. Kas tamat na, naging yung karo mo tayo ito eh. Dagad-dagad na, kas kasabang, sanda pa yung pag-ano siya, kas kasabang ito eh. Habang ka natibiyag na, ikan pa iso na ni Apo ni time na magbabawi. You see, kasi nung nataylan, awalan ti tiyan sana na mamati. Habang tatanga na nabiyag na pa eh, God is giving him a second chance to believe. Okay, so, number 1 under that, He is the God of the second chance. Number 1, when memory comes to remember God's laws in times to discipline. So, under this principle, number 1, ususanan ni Apo Diyos, amin nga, kapanunutan tayo, memory tayo, intelihensya tayo, tapno mausap tayo, nga at sudli kini Apo Diyos. So, nagigimot lang, intan na kanya tayo, at tools tayo, isumot lang, ti usanan ti Diyos. You see? Ang dami mo si Karubay nga, 55 lang taon na, napukaw na, ti memory na. Mapal lang itarwangan nga, kasi tanong ng amo mo, munagan. Ay, gagawin mo ti niya, 55 na lang. Magno ka sa angkot. Oh, pastor, kung alam ka niya. Oh, siya, musta ka? O ano kayo nag-kilometro, tinapagnamon ko na kung kuna na lang. Tamabay na may ibaga, kama naglipat, ay talang tiruangan, malipatan ka. Insomnia ba, tiyaw ko DJ? Ay, hanggang na insomnia, taka makaturog niya. Ha? Dementia. Ay, ang takakan mo, bigla gagao ka man nun. Tagkatakan mo. Ayun, ano pa yung tuwa matapak ka nun eh. And so, kasday, so managlipat. Mamday to'y, nagyamag tayo, taawan ka no, ti Kristiyano. Na ikan ni Apo ti dementia. Amen, Christians? Awan, apay nga ta? Because ti panawan, mana dementia tayo. Awan mo tunan, iti sirserbinar ti ni Apo. Isungat ka, anak ni Apo, haan man, pulos, mamakaranas ni tayo ti dementia.
Kasi awan gamit pa ko sa ramon ni Apo nung managlipat ka. Okay, so dito number 1. Una na, it shall come to pass when all these things are come upon thee, the blessing and the curse which I have set on thee, and thou shalt call them to mind, that you remembrance among all the nations whither the Lord thy God hath driven thee. Isumusalit tayo kuma, iti remembrance tayo, iti memory tayo. So, mga dakajilugan, at may memorize ka tiword ni Apo, mga dakajilugan, may memorize mo di grace ni Apo, inarami na tingka, di ng agasa na tingka, di grace mo, grace na tingka. Remember all of that. It's very, very important. Okay, so iti just tayo. Number 2, under, He is the God of second chance. B, ring. When resolution to come back to God happens. Ito number 2 principle. When resolution to come back to God happens. So, iti first na pagtrabaho na yung word ni Apo kanya tayo kung iti mind. Masapol na yung ma-remember mo because no, zero di yung word ni Apo awan natin ma-remember mo. So, Christians, it's very necessary for you to come to church every Sunday because the word of God will stick to your heart and soul. And those are the words of God that you need it in times when you really need it most. Ito yung word ni Apo. Kat no, nalpasan na himay-himay, hindi pagkatao, yung word ni Apo, ang resolution ko magtandaan ka aramigan. Isolated principle number 2. When resolution to come back to God happens. So nga, kahit ni Apo, Diyos nga, hindi ngayon pa nagbalbalyo, maadat mangyari nga talaga. You know, ada nga talaga resolution kan action. Basta tayo kanina. And shalt return unto the Lord thy God, and shalt obey his voice according to all that I commanded thee this day, thou and thy children, with all thine heart, and with all thy soul. Iso mo na ito, decision making na ito, intero nga pagkataon na ito. Ang design na awan, hindi nga intelligence mo. You sit down, and if you can get a chair, ijisa mo, pagtungaw ni Apo you're going to do it. And tell God that you are resolute to change. And begin to obey the word of God. So, one of the questions that ang sapa is, are we really obedient to the word of God? Are we really doing something for God? Because sa bali mo kay simbahan, at nga ka lang, sa bali mo tigay kay, at nga talaga, ministry ba, na ararami ng parke niya ako. Because dahil yung action na ito, iso na ito, yung puna na. Gano na suro, at tayo kuna na, then, iti-investment kapag tanggaan ito, itibiyag tayo kung awan sa bali, nuhangan niya panagserbikin niya Apo. Because ni panagserbikin niya Apo, dahil ta actually the first and foremost na reason no apay nga naadato ito na mo talaga. Hantay mo nato na mo talaga, ang asawa ka, at tulong ti anak, pa-eskwilami anak mo, galing doktora, nurse, abogado, and then, at kuya-kuy ka, at uray, dyan na ito yan. Iti, allowance mo dyan, anak mo, hanggang kasday. Datayo kung tagbalit ng Kristiyano, tapos pagserbiat ng Diyos no ng Islam kanya tayo. Apay nga takas day? Tatagal langit tayo nga ron. Sakbay ko makakamsat nga mapantay di langit, nga ayan ti balay tayo talaga. Maamu tayo, tagsundi kanya na dito earth nga ayan tayo. So awan ti ma-surprise di nga, apaka di langit ka, ala, kung amo na dito kung amo na dito awan ti lumong, siyempre, ang kagagan serbi. Because the Arabian time to isumot ang Arabian to jay, when you sing here, you sing there. So, kahit na sa ulit jay, our lifetime here on earth is our training to live for God when we shall have gone to heaven. Okay, so, di jay, masapon ti resolution, na Arabian ito na mati. Masapon ti resolution. Number C. Then God will have compassion to restore you. So number 1, when memory comes to remember God's laws in times of discipline, naipit ka, Lord, I'm going to come back. Number 2, resolution in action. Masapol nga at umay ka, mag-move ka. Stand up and move. Number 3, He is the God of the second chance. Number 3, mag-naikar ka na, iti chapter 30, then God will have compassion to restore you. Adamo tayo yung restoration ito ni Apo Kika because seryoso ka. Let's read verse number 3, 4, Igala 5. Diyan ko na ito That then the Lord thy God will turn thy captivity and have compassion upon thee
and will return and gather thee from all the nations, whither the Lord thy God hath scattered thee. So makita yung restoration niya, una na, anak compassion kumain ka, kung apan nakasundo at lugar ng napanang. If any of thine be driven unto the uttermost part of the earth, di ka atayuan nga lugar, inibarsa ka na, gapot persecution, gapot yung discipline ni Apo. From thence will the Lord thy God gather thee, and from thence will He fetch thee. Nuhan na nga kaya ti ko, the chariot of fire, kas na ginusan na giniladyan. But God will really fetch you. And then lastly, kuna na, and the Lord thy God will bring thee into the land which thy fathers possessed, and thou shalt possess it, and He will do thee good, and multiply thee above thy fathers. So yan ito'y blessing na ito'y. So makita tayo, iti blessing kat hanggang po, tinokasyon tayo. Iti blessing tayo kat hanggang po, iti kaalaman tayo. Iti blessing tayo kat hanggang po, iti amu tayo. Iti blessing tayo kat magapon di langit. At yan Daddy James, kat nakasabay, suna, iti part, iti ngay Ephesus, I think, una nga kastangay kat, every good thing comes from above, from the Father of light, which no turning back, which without shadow of turning. And so the blessing will come upon us. So that is the God of the second chance. Okay, so I'm really happy for this one. Roman numeral number 2. The inability, Deuteronomy 30. The God who changes adamant hearts. Amo yung mga di ka katangkunan na metal at adamant. Di ka katangkunan. Ang kabalitok, naluknag di balitok. Haan na, hindi may sapay na diyan, mas nga silver. So, haan ngayon na diyan, ang nga silver, kasi nga platinum, haan na diyan. Iti katangkunan, kung iti adamant. Isumay nga, inkargaran ti English nga, yung adamant heart, kunan na, kung iti katangkunan nga puso. Pagkagaya ko, tinatangkod nga puso, tati amok, nalulukod ng aming nga puso tayo. No, ang opera yung doktor, kat ikarkani email, kat naglukod ng tijay, pati yung puso nga, kakanan tayo nga puso ngayon, di bago yan, naglukod ng tijay. So, pagkagaya, pinatangkod nga puso. Kat iawag na na ito, kat disobedient heart. Kat iti-title ko, adamant heart. Okay, kat isuna timang sukat iti nga natanggol nga puso. Hintay masaan. Wala na. Though His divine means, number 1, under that, kat adamot iti explanation tenta kay kargana ti chapter 30. Number 1, through His divine means. Okay, so, adan yung declare ti may sakay nga propeta ni Isaiah, kat kunan nakasta, the heart of man, kunan nakasta, is really corrupt. And no one can know it. Kunana. Isugayan mo ata, disobedience sa mga tao because hindi natin lang, di basong kinianang kinibay niya. Nasukatan, di niya heart tayo obedient to disobedient. So nga natangkod, di puso tayo. So nga ayaw, man mga tawag ito hanggang ito kakaarong ito, napay nabing bababa in 20 years. So there is really something wrong there. At makanay po yan. Ngam, kunana, doon di nga tao kat nag-resolution, ang umiki ni Apo, that yun ang lesson number 1, under the God who changes adamant hearts, under number 1, through His divine means. So, anda, tipang paluknang ti Diyos, iti puso mo na tangkod. Yun, na kami ang balbalitok at amumi. Hindi kastabi na magpaluknang ti balitok. O, iso ti aramidin mi ang kalayon. Ti Diyos mat na ng aramid ti puso, at damot, ti insecure na, nga pagpaluknang na. Tayo ko saan. Verse 7 po verse 6. And the Lord thy God will circumcise thine heart and the heart of thy seed to love the Lord thy God with all thine heart and with all thy soul, that thou mayest live. Jay means niya po, Diyos kat heart circumcision. Ay nga pati circumcision ay Old Testament. Itigil yung circumcision yung Old Testament. Cleansing. Oo. Ito nga ni Shia, Papa, pakukita ko no, sa kano, kuna, basta kayo. Because iti circumcision yung Bible, makuha kay pangdalus. So, dahil hindi nakakuha ka din, nakatataklog, hindi pag lumlumagan ti aming nga bakterya kas kada virus. Conforming at
Katong may kat niya, malinisan. Ito nga, itigayang tao, no apay ka, disobedient tao, narukit nga, tipuso na. Kinarkargaan na nga, tinagrurukit nga manbanag, iti nga, unang tipuso na. Through imagination, wicked imagination. Kanya pa di ko rin ni Paul ako na kung i-memorize ta, kung kahit nga i-expound kanya yung masapol na expound ko. Una na naging wicked thoughts, naging lustful hearts, ayun, nagkano. But no saan nga malinisan di jay, kamutahan nga mai-repent. Di jay betul ang kam sa tipagbalayan, pagbridan ti adu nga basol. So nung narukit di jay kat di jay agbrid, iti nagadu nga magbanag. So nga, ti tao, saan tayo makaya, na i-circumcise ni heart tayo on our own. That is the moment when God will come and work for our sanctification. Basta, iti-requirement tayo, ag-apply to kiniapo Diyos, timo ko na nga obedience, iti sasauna. At may apply mo kanya tayo, dahil ito'y grace ni Apo Diyos, iti heart's circumcision. So ano, karalan tayo, dahil ito'y kadi, may isang ay karkarag, the Lord circumcise my heart, change my heart to a better heart that would give premium to holiness in service to God, in prayer, in all of these things. Kung tayo, so di jay, itinapal, the one nga means ni Apo, nungas ano na nga i-circumcise the heart. Number 2, through giving the heart, through giving their heart to will, di jay pay. Then the heart tayo na ito kakamsat, since the fall of man, nailangon tayo na, di will tayo, iti will, iti mong kunang nga flesh. Iso nga never, nga iti may isang tao, that he will to believe Christ and to obey God. Only until that heart will be willed by God. Diyos mismo tayo pag ito ti will, kasi ti will kat will power. Digit the second nga rami na nga mag-circumcise ti heart tayo, ikada, di will tayo, nga mga ramit, itilintag ti Diyos. Okay, so madawatan tayo dito yung will kinapo. Lord, give me the willingness to do your work. Give me the willingness to serve you the rest of my life. Give me the willingness of God to give all my life to the service of God. Ikararag tayo di kasi awanan tayo ti will. Okay, nga, ag-serve ti Diyos. So, basahan ito yung verse 7 and 8. Kuna na, and the Lord thy God will put all these curses upon you, upon thine enemies, and on them that hate thee, which persecuted thee, and thou shalt return and obey the voice of the Lord, and do all his commandments, which I commanded thee this day. Kuna na, and the Lord thy God will put these curses upon thine enemies, and on the hate that hate thee, which persecute thee, and thou shalt return, and you will giant, and obey the voice of the Lord, and do all his commandments which I commanded thee this day. And that will ng kargana yung puso. Number C, through giving them access to God's laws, to God's word. Pwede man natin may isa, na means ni Apo, tapos ma-circumcise ni heart, hindi Kristiyano. Verse 9, kung na, and the Lord thy God will make thee plenteous in every work of thine hand, in the fruit of thy body, and in the fruit of thy cattle, and in the fruit of thy land, for good. For the Lord will again rejoice over thee for good, as he rejoiced over thy fathers. If thou shalt hearken unto the voice of the Lord thy God, to keep his commandments and his statutes, which are written in the book of the law, and if thou turn unto the Lord thy God with all thine heart, and with all thy soul, for this commandment that the word ni Apo, which I command this day, is not hidden from you, hanggang nakalumot na kayo. Neither it is very far from you. No, it is not in heaven, that thou shouldest say, who shall go up to heaven, and bring the word of God to us, that we may hear it and do it? Neither it is beyond the sea, that thou shouldest say, who shall go over the sea for us, and bring unto us the word of God, that we may hear it and do it? Naman ako na, verse 14. But the word is very nigh unto thee, nagasunod, in thy mouth and in thy heart, that thou mayest do it. As sinigla ko, iniwat mo kanyang puso. See, I have set before thee this day life and good, death and evil, and that I command thee this day to love the Lord thy God,
to walk in His ways, and to keep His commandments and His statutes and His judgments, and that thou mayest live and multiply unto the land. And unto the Lord thy God shall bless thee in the land which thou possess. Thou goest to possess it. So, anya di naberti tayo through giving them access to God's laws. So, apa dyan remembrance na inusal na, iti context na chapter 1, verse 1, because malag lipat tayo matao. So, kailangan tayo ngayon dungog. Mubalbalin pa ko, everyday tayo pasa. Mubalbalin pa ko, Lunes to Sunday tayo simsimba. Okay, so masama tayo dungog. Tadi jay, itimang isuro kanya tayo ti kustum at biyag ito yung narabaw tinaga. So, naging faithful, kung naging obedient, ikan niya ako isulat ti access. Iso ano na deny, di ba isang tao, hanggang faithful ni jay. Kasi ikan niya ako kanya na ibasuro na lang. At karaw kami ti duck distribution every November 1. Manunga taon nga namin ni 20 years. Makikita ko bad-bad na lang ni trucks. So, sa atin nag-apusap ti charity, katantan yung at i-warwaras siya. Sa bad-bad na lang, isa sa ni Apo. Nung binadakan kami tao diyon ni Apo, awan namnamanan, tigayon. Okay, ngam na tayo, mga anak ni Apo, naging obedient. Ikan nakati access mo. Amen? Okay. So, ang dati access mo. Tapos tigas na ngayon, mapalpalang ipang ka. Maudi. Amen? O, last point. Kaya kaso, manganta yun. Libalbalon din ka. See, last. The God who gives choices. Ito yan, pinaka-kuha na rin. Pinaka-ngay galot na rin yung chapter. Dua lang. A, in times when his child decided not to continue following God. Iti Diyos na yung kakapsat katanang ipilit ti sa sauna ti word niya Apo. Kanya na, iti na sa tao. Ika na ti tao may, iti mo ko nang panagpili. Katana nagihang magpili, kuna na to. In times when his child decided not to continue following God. No, in my God, yung time na di-decide kung hanggang sumur kini Apo, kanya ngay kunan ti Diyos, verse 17. But if thine heart turn away, so that thou wilt not hear, but shall be drawn away and worship other gods, and serve them, kunan nga kaspa. So, ang dagayan, iti choice na hanggang awat kini Apo. Dito yung awatan nga, no 100% Kristiyano gagawin, adda. Nagigay, siguro, mayatan, or 90%, or 10% na tang, mahanapay na siguro. Kaya ayo, ikan niya, isulat di choices nga kanayon. Iso nga tatako magsapa, decide kayo. Ano na, nalpasa ka ng priest, pray kayo magto na. Kung di pagayo mapilyan yun, sabi niya Apo, amen? Anyong ako, anyong matulpulan, naging nga magpultulan, tayo nga iti, maalat tayo dyan. Okay, so B, and lastly, God is justified when He will enforce what is written in that covenant. Dito number 2, may karga. Verse 18 in 19 and 20. Ako na. Verse 18, pag 20. I denounce you this day, that ye shall surely perish, and that ye shall not prolong your days upon the land, whether thou possess over Jordan to go to possess it. Itikan pa ng Kristiyano kung nasuruan, katangay lang, sabihin niya Apo, paslaga ko na niya Apo nga, ay, awan mo, serving the remote talaga. Alangkan, kuna na. Kung umababati, biyak, nagigis na biyak, kasi awan mo ang aramidin na, katawan ang aramidin, kini Apo, anater aramidin, itibangil. Anater aramidin, para kinisang talas, nadwalang ko tigad tayo, gagado, the Israelites in the God of this world. So if you are not serving God, we are serving the God of this world. So ngayon ako na ni Apo, but umahin ka na ako. Asher ka na langit. Ay, kaya pa yun, or asher na langit. Right? So, God is justified when He will enforce what is written in that law. Verse 19, I call heaven and earth to record this day against you, that I have set before you life and death, blessing and cursing. Therefore, choose life. Pilyan yung kamatibiyag ko na. Pilyan yung tibiyag. Pangasyo.
Therefore choose life, and that both thou and thy seed may live. Gusto nga, dijigay mo, ay kaso may dingay nga dusa. Ang kala nga madusa, pati may anak mo. Oh, yun, magmaligyan ka. Gusto mo na makasurvive tayo ka parents, makasurvive at anak tayo. God shall serve you to kanya po nga. So, and lastly, that thou mayest love the Lord thy God, and that thou mayest obey His voice, and that thou mayest receive unto Him, and that thou mayest cleave unto Him, for He is thy life, and the length of thy days, that thou mayest dwell in the land which the Lord thy God which swear unto thy fathers, to Abraham, Isaac, and to Jacob, to give them. So, anyan di sense na rin ni Abraham, Isaac, and Jacob. Dagito naka-experience na nangarami tiwod ni Apo, nangyari kanya ni blessing. So, ang Diyos ngayon hanggang sa iso na future, awan ti ibilin siya. At at ibilin siya ni Abraham, ni Isaac, and ni Jacob. Isuda, di mo ko nga living testimony na nagitugot sa bibida kini Apo, at na bendisyon at tibiyagta. So, the question ko niya tangag sa pagkat, do you want to be blessed by God? Then choose to serve the Lord. So, ang kararag tayo, masagmaway sa kagay sa ato yung kadingamang ikararag, itibiyag tayo ti Diyos. Okay, and pray tayo. Tapos tigas tangay ka individual tayo nga umay, isang wala tayo shall we pray.